Muli po nating balikan ang pagdinig sa Senado kaugnay pa rin sa issue ng rice smuggling. Pakinggan po natin. Collector of Customs of the Subport of Clark versus Honorable Eli G.C. Natividad, presiding judge of the Regional Trial Court of San Fernando, Pampanga, and Cesar Sani Carlos, CVC Trading, na nagsasabi po na wala pong authority ang RTC judge sa operations ng custom. This was made in 1992 at wala pong superseding judgment dito. Kaya medyo dapat confident pa tayo na hindi natin i-honor yung TRO ng mga judges. The crux of the matter, ma'am, is that until now it is not resolved whether yung restriction sa quota nandiyan pa o wala na. Because the importers are claiming the WTO that yung restriction sa quota had expired way back in June of 2012. Miski po sabihin nila na liberalize, bawal po sa RTC judge na makialam because this is the prerogative of the Commissioner of Customs based on a Supreme Court decision in 1992 na hindi pa ho nababago. So, kahit ano po sabihin nila, hindi po dapat natin i-honor ang TRO ng RTC para ilabas yung mga smuggled goods unless pakikinggan po natin later on yung ating DOJ and ang ating Solicitor General kung they disagree with this. But this is a Supreme Court decision in 1992. My stand is with government. Whatever government says, na doon ako, ma'am. Okay. If the NFA says, bawal sa akin. So, ang magsusunod pong magtatanong ng question is si Senator Angara to Mayor Duterte. Salamat, Madam Chairperson, sa ating mga bisita. Magandang tanghali po. Mayor, very good afternoon ho sa inyo. Good afternoon, Thank you sir. for sharing your time ho with us. Iisa lang po yung tanong ko. I know you're a man of action and from many accounts you're also a man of the law because you're also a lawyer. So yung tanong ko po is, nabanggit niyo po kanina yung pagre-recycle ng mga import permits. Paano po nagagawa ito at saka sino ang may kasalanan? At paano natin mareremedyohan po yan sa darating na panahon, Mayor? There's no specific wrong there because it's allowed, it's legal to get a permit. The only problem is they are recycled in the sense that yan nga, nag-smuggle outright yan. They smuggle rice, harap-harapan, ducked in the works, and they remove it. Of course, this has to be there has to be a connivance between the customs and kasi pag ayaw ng customs lalabas yung bigas din, hindi lalabas yan. That's a problem actually. Naghuhugas ng kamay lahat, as a matter of fact, without the signature of the collector of customs, the deputy for assessment and the deputy for operation, without the signature of those three guys there, hindi lalabas yan. The problem is really, yung sa labas, before customs, it's all legal. Kasi may permit eh. Yes, sir. I saw Pastor Tipo last time. Yes, sir. Thank you, Madam Chair. So kung ganun nga, talagang kung sa tingin ni Mayor Duterte na may connivance ang customs, siguro kailangan mag-isip ang Senado ng isang sistema na itong permits na to ay made, number one, ay made public, at number two, hindi na magamit ulit, di ba? Kumbaga, hindi siya transferable dahil parang there has to be a systemic solution, Madam Chair. Pwede din po na yung import permit lagyan ng date ng expiry para hindi na re-recycle. Pero syempre kahit may date of expiry, kung yung titingin bias, hindi niya titingnan yung date of expiry, pababayaan din. So maraming abuses. And so in our next hearing, we will go on the systems na and the reforms para kasi kailangan natin makita yung how they do it, what is the modus operandi, and then we will institute the reforms. Ang last question po kay Mayor Duterte, si Senator Recto. Senator Recto, okay. Thank you, Madam Chairman.
Magandang hapon sa inyo, Mayor Rudy Duterte. It's nice to see you. You look younger. Having said that, I was listening to your what you mentioned earlier, no? In spite of me not being here, but I was listening to you over the radio. Ang tanong ko, Mayor, simple lang. Sa tingin ba ninyo, doon sa intelligence na nakuha ba ninyo, pwede bang magkaroon ng smuggling sa Davao ng bigas na walang pahintulot ng customs at ng NFA? Very hard. Well, nigh impossible as a matter of fact. Ibig sabihin, sa inyong paniniwala, lagi may kasangkot na tao sa customs at posible sa NFA gawa nung may mga import permit na nababanggit. You're correct, Your Honor. Di ba? Yes, sir. Ngayon, meron bang pangalan o letrato na ibinigay din sa inyo doon sa intelligence report ninyo, liban kay Davidson Bangayan or David Tan, na mga kasangkot na taga Bureau of Customs o NFA? I said, Your Honor, earlier that the only name that cropped up incessantly with so many persons that I have talked to, of course I said Sobrosa because they do not want to do it openly. David Bangayan lang talaga lumalabas. So yung private sector lang ang pangalan na nabanggit. Pero sinasabi niyo sa committee ito, sa inyong paniniwala, na hindi pwede mangyari to na walang kasangkot na opisyal ng Bureau of Customs at ng NFA. Exactly, sir. Isang follow-up question na lang, Mayor Duterte. Gayun din ang aking paniniwala. Sa madaling salita, hindi magagawa lamang ni David Tan or ng isang Davidson Bangayan o iba pa kung hindi kasama ang Bureau of Customs at ang NFA. Now, having said that, Mayor, ang tanong ko naman, bakit sa tingin ninyo laganap ang smuggling ng bigas sa ating bansa o di kaya sa Port of Davao? Bakit kaya laganap ang smuggling? But it was, it's allowed actually. Sorry? By allowed through negligence or I said money. You look the other way. Okay. So, Mayor, sa madaling salita, ang sinasabi nyo, profitable. Yes. Mas maraming tao dito sir na gustong yumaman. Kaya nga, this is one lucrative practice. And, if you have the right connections, you will earn billions. Okay. So, ganito siguro ang sinasabi ninyo, no? At siguro pareho sa aking pag-iisip. Unang-una, kulang na kulang siguro ang supply ng bigas. Dahil kung hindi kulang, walang smuggling. Your Honor, that is Walang magsasmuggle kung meron tayong surplus. another story. But I said the locally generated rice, I think, would not be sufficient to feed the millions of Filipinos now. Correct. So there's a gap. There is a gap. And that is why the rice, yung dapat talagang i-import to correspond to the need of demand. Correct. So that is one. No? The Yes, second is, mataas masyado ang duties. And that's where the profitability comes in. Yes. Halimbawa, kung ang duty ay 50% at hindi mo bayaran yan, kumita ka na ng 50%. Doon mo makikita na napaka-profitable. Tama po ba yun? Yes, sir. Ngayon, nabanggit ninyo kanina na isang solusyon at sinabi rin ni Sevilla ng ating Customs Commissioner ngayon na kung NFA lamang ang mag-i-import, walang smuggling. Tama po ba yun? Yes, sir. Okay. Ang tanong ko naman ngayon, kung NFA lang ang mag-i-import, baka NFA lang naman ang magiging pinakamalaki smuggler din. There has to be an inner internecine dyan. It could be undervaluing the cargo instead of it's okay. One container can hold about 500 to 580 sacks. Kung sabihin lang nila doon na ini-import lang nila is 300, ride-on ang tawag dyan sa iba. Tama. It's a ride-on. The reason why I mentioned this, alam po ninyo, may panukala ako niyan dati
gawa nung after netong hearing na ginanap noong nakaraang taon. At nag-file ako ng bill na NFA lamang dapat ang makapag-import. No? Ngunit, sa mga nababasa ko naman sa payagan at sa mga linabas na rin ng mga ibang datang nakita ko, para bagang may problema din kung NFA lamang ang mag-i-import, number one. At number two, sa aking pag-aaral din at mga dokumento na basa galing sa U.S. Agriculture Office of some sort, no? Na kukulangin tayo sa tong ito na mahigit 1.4 million tons of rice. Maraming nag-aabang yan, sir. Tama po yun. At dahil ganun kalaki, 1.4 million, hindi kaya ng budget ng NFA. Kasi ang budget ng NFA ay only 4.5 billion kung hindi ako nagkakamali. Ibig sabihin, mangangailangan din sila na mahigit 20 billion para i-import ito. Now, let me go back to this import permits na binibigay ng NFA. No? Nabanggit nyo kanina, pag nag-smuggle ng rice sa Davao, particularly to Davao, ang una, ilalabas yung bigas nang hindi gagamitin yung import permit. At kung nahuli sila, saka lang maglalabas ng import permit. Di ho ba? Yeah. At yan, nabanggit na rin ni Secretary De Lima noong nakaraan na mayroong modus operandi gayon din. No? Paminsan-minsan naman, dumating na yung bigas, walang import permit, at may maglalakad ng import permit. At marami akong dokumento dito na magpapatunay dyan na nangyari noong nakaraang taon. No? Ayan, may dokumento na pala kayo At yan po ang pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado tungkol pa rin sa issue ng rice smuggling. Sa kanyang pagsasalita sa harap ng komite ay walang pakundangang sinabi ng mayor ng Davao na kapag nakita niya sa akto nagbababa ng mga smuggled goods ang sinuman, kabilang na si Bangayan sa lungsod ng Davao, ay wala siyang, hindi siya mangingiming barilin ito. Gagawin daw niya ito para sa bayan. Iginit din ni Duterte na imposibleng hindi magkaroon ng smuggling kung walang kasabwat mula sa NFA at sa Bureau of Customs. Bagamat sa ngayon ay wala raw maibigay sa kanya na pangalan ng tiga-gobyerno ang kanyang mga intelligence assets bukod nga sa pribadong pangalan na si David Bangayan.